Sa edad na 18 anyos, inosente at malinis na parang isang blankong papel, dala ni Ana Reyes ang kanyang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo habang sumasakay sa isang Iki Express van na magdadala sa kanya sa kanyang kapalaran. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakala na ang Maynila, ang mataong lungsod na punong-puno ng pag-asa, ay nagtatago rin ng madilim na anyo nito. Isang halimaw na nag-aabang upang silain ang mga biktimang walang muwang. Isang demonyong nag-aanyong tao ang naglatag ng kanyang bitag gamit ang matatamis na salita at panlilinlang. Ang paglalakbay na iyon ay hindi nagdala sa kanya sa unibersidad na kanyang pinapangarap, kundi naghulog sa kanya ng tuluyan sa bangin ng trahedya. Ang kasamaan ng driver na may malamig na dugo ay pumatay sa ngiti ng isang diwatang nagsisimula pa lamang sanang mamukadkad. Madaling araw pa lamang sa Banawe, habang ang simoy ng malamig na hangin mula sa kabundukan ay bumabalot pa sa mga hagdan-hagdang palayan, si Mang Ben, ang ama ni Ana, ay nakaupo na at tulala sa balkonahe ng kanilang kubo. Ang kanyang mukhang matigas at sunog sa araw ay kakikitaan ng labis na pag-aalala. Halos hindi siya nakatulog buong magdamag. Lumipas na ang oras na ipinangako ng kanyang anak na tatawag ito upang ibalita na ligtas na siyang nakarating. Ngunit ang kanyang lumang Nokia na cellphone ay nananatiling tahimik, isang katahimikang nakabibingi at nakakatakot. Paulit-ulit niyang idinial ang numerong kabisadong-kabisado na niya. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Sa kabilang linya, ang naririnig lamang niya ay ang mahabang ringtone, malamig at tila walang pakialam. Bumulong siya sa kanyang sarili, sinusubukang pakalmahin ang damdamin. Baka naubusan lang ng baterya o naipit sa traffic. Alam naman nating sa Maynila, napakabigat ng daloy ng trapiko. Gayunpaman, ang kutob ng isang ama ay nagsasabing may mali. Hindi na siya makapaghihintay pa. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ang numero ni Joy, ang kaibigang nakatakdang maging kasama ni Ana sa boarding house. Matapos ang 2 ring, isang boses ng babae, malinaw ngunit puno ng pagtataka, ang sumagot, "Hello, sino po ito?" "Si Joy ba ito?" "Ako ito, ang tatay ni Ana. Gusto ko lang itanong kung nakarating na ba si Ana dyan sa inyo." Namayani ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ang boses ni Joy na maihalong pagkalito. "Wala pa po, tay. Kagabi ko pa po siya hinihintay. Tinatawagan ko rin po siya pero hindi sumasagot. Akala ko po napagod siya sa biyahe kaya dumaan muna at nakitulog sa kamag-anak niyo sa Quezon City kagabi bago tumuloy dito ngayong umaga. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin siya." Pakiramdam ni Mang Ben ay piniga ng isang kamay na hindi nakikita ang kanyang puso. Nag-ugong ang kanyang mga tainga, wala ang kanyang anak sa tinutuluyan ni Joy. Kung gayon, saan siya nagpunta? Saan siya natulog kagabi? Libu-libong tanong ang humiwa sa kanyang isipan. Ang bawat tanong ay tila saksak ng patalim. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Ang kanyang boses ay naging paos. "Ah, ganoon ba, anak? Kapag dumating na siya, pakisabi na tumawag agad sa akin, ha? Ang nanay niya ay may sakit dito sa bahay. Hinihintay namin ang balita niya." Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga palad na kalyado dahil sa habambuhay na pagsasaka ay nanginginig ng husto. Pumasok siya sa loob ng bahay at pinagmasdan ang kanyang asawa, si Aling Sol, na nakahiga sa isang lumang banig. Ang kanyang payat na likod ay umuuga sa bawat pag-ubo. Ang mukha nito ay humpak at ang mga mata ay nangingitim dahil sa sakit at kawalan ng tulog. Nang makita ang kanyang asawa na pumasok na may balisang mukha, pinilit ni Aling Sol na bumangon. Mahina ang kanyang boses. "Kumusta, tay? Tumawag na ba si Ana?" Yumuko si Mang Ben at umiling. "Wala pa siya sa bahay ni Joy, nay. Hindi ko rin matawagan." Sa pagkarinig nito, tila nanigas si Aling Sol. Ang takot na pilit niyang pinipigil mula pa kagabi ay sumabog na ngayon. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang asawa, ang kanyang payat na mga daliri ay bumaon sa balat ni Mang Ben. "Diyos ko, ang anak ko. Ano ang nangyari sa anak ko, tay? Ang Maynila ay isang malaking lungsod. Mag-isa lang siya roon. Paano kung may nangyaring masama sa kanya?" Humagulgol siya. Ang mga luha ay patuloy na umagos mula sa kanyang mga matang pagod na sa pag-aalala. Niyakap ni Mang Ben ang kanyang asawa.
Ang kanyang puso ay durog na durog, ngunit ang tanging magagawa niya ay magbigay ng lakas. Kalma lang, Nay. Baka naligaw lang siya o nasira ang cellphone. Maghintay tayo sandali. Ngunit paano magiging kalmado? Ang buong maliit na bahay na gawa sa kahoy ay nilamon ng nakakatakot na katahimikan. Tanging ang ubo ni Aling Sol at ang tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig, na tila binibilang ang bawat pintig ng kanilang kaba. Ang oras ay tila usad pagong, nakakapagod at nakaubos ng lakas. Sa wakas, nakatulog si Aling Sol sa lumang banig. Sa kanyang tulog na balisa at puno ng pagod, isang bangungot ang dumating sa kanya. Nakita ni Aling Sol ang kanyang anak, ang pinakamamahal niyang si Ana, na nasa isang lugar na madilim at marumi. Ang dalaga ay suot pa rin ang damit na suot niya kahapon, ngunit ito ay gulo-gulo na at marungis. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding takot. Patuloy siyang umiiyak, tumatawag, "Nanay, tulong po. Tatay, tulungan niyo ako." Pagkatapos, nakita ni Aling Sol ang isang malaki at aninong itim na sumungjab, tinakpan ang bibig ng kanyang anak at kinalagkad ito sa pusikit na kadiliman. Ang sigaw ng paghingi ng tulong ni Ana ay biglang nawala, nag-iwan lamang ng alinggaw ng kawalan ng pag-asa. Napabalikwas ng bangon si Aling Sol. Ang buong katawan niya ay basang-basa ng malamig na pawis. Hingal na hingal siya. Ang kanyang puso ay kumakalabog na parang sasabog mula sa kanyang dibdib. Ang bangungot ay tila totoong-totoo at nakapanghilakbot. Tiningnan niya si Mang Ben na nakaupo at yakap ang mga tuhod sa may pintuan. Ang kanyang tingin ay blanko. Pagkatapos ay sumigaw siya ng histerikal. "Tay! Si Ana nasa panganib. Nakita ko siya. Humihingi siya ng tulong, Tay." Nagmamadaling pumasok si Mang Ben at inalog ang katawan ng asawa. "Nay, bakit? Panaginip lang iyan. Huwag mong takutin ang sarili mo. Hindi ito panaginip lang, Tay. Siya iyon. Si Ana nagbibigay sa atin ng pahiwatig. Nasa panganib siya. Mag-report ka na sa pulis, Tay. Pumunta ka na sa estasyon para hanapin ang anak natin. Bilis, Tay." Sigaw niya na parang nawawala sa sarili habang hinihila ang damit ng asawa. Ang kutob ng isang ina, na dinagdagan ng isang nakapangingilabot na bangungot, ay tuluyang pumunit sa natitirang manipis na pag-asa. Siguradong sigurado siya na ang kanyang pinakamamahal na anak ay sinapit na ng masamang kapalaran. Nakikita ang asawa na nagwawala sa sakit at takot, ang pagkabalisa sa puso ni Mang Ben ay umabot na sa sukdulan. Hindi na siya makapagpapaliban pa. Kahit na mayroong 1% na pag-asa, kailangan niyang kumilos. Tumango siya. Ang kanyang boses ay tumigas dahil sa determinasyon at takot na umaapaw. "Sige, magpahinga ka dito sa bahay. Pupunta ako sa presinto para mag-report." Nagmamadaling isinuot ni Mang Ben ang kanyang kupas na polo at inilabas ang kanyang lumang motorsiklo mula sa bakuran. Ang maputik na daan na karaniwan niyang tinatahak, ang daang araw-araw niyang dinadaanan, ay tila banyaga at masakit sa pakiramdam ngayon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay parang hiwa sa kanyang puso. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagsisimula ng sumunog. Ang init ay tumatampal sa mukha ng kaawa-awang ama. Ngunit ang init sa labas ay walang-wala kumpara sa apoy na tumutupok sa kanyang kalooban. Ang himpilan ng pulisya sa bayan ay lumitaw sa kanyang paningin. Isang simpleng gusali. Ipinaparada ni Mang Ben ang kanyang motorsiklo. Ang kanyang mga paa ay humahakbang ng paika-ika na parang taong nawala ng kaluluwa. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakatuntong sa lugar na ito. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa bukid at palayan, hindi kailanman gumawa ng anumang pagkakamali na magdadala sa kanya sa mga otoridad. Paghakbang niya sa pinto, nakita niya ang isang batang pulis na nakaupo sa desk. Nang makita ang magsasakang may balisang mukha, itinaas ng pulis ang kanyang ulo at nagtanong, "May maitutulong po ba ako, Tay?" Nag-atubili si Mang Ben, ang kanyang mga kamay na kalyado ay nagkiskisan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Kinailangan ng mahabang oras bago siya tuluyang nakapagsalita. Ano po, sir? Gusto ko po sanang i-report na nawawala ang anak kong babae." Ang boses ni Mang Ben ay nanginginig at paputol-putol. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang anak na babae, si Ana Reyes, 18 anyos, ay katatanggap lang sa isang kilalang unibersidad sa Maynila.
Kahapon ng umaga, sumakay ito ng pampasaherong van, ang Northern Star Transport, papunta sa lungsod para mag-enroll. Nangako itong tatawag pagdating doon. Ngunit ang buong pamilya ay naghintay ng walang resulta. Tinawagan na niya ang kaibigan ng anak at hindi pa rin dumarating si Ana. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak na masunurin, matalino at ang tanging pagmamalaki ng pamilya. Ikinuwento niya ang tungkol sa perang inipon ng paunti-unti, tungkol sa kaisa-isang kalabaw na kinailangang ibenta para sa gastusin sa pag-aaral ng anak. Habang nagkukwento siya, lalong lumalalim ang kanyang sugat. At ang mga luha ng lalaking hindi kailanman umiyak sa buong buhay niya ay tuluyang umagos sa kanyang pisnging nangingitim dahil sa trabaho sa bukid. Matyagang nakinig ang batang pulis, itinala ang bawat detalye ng masinsinan. Isa rin siyang ama. Naunawaan niya ang bahagi ng pagdurusa ng amang nakaupo sa kanyang harapan. Itinala niya ang mga katangiang pisikal, ang damit na suot ni Ana nang umalis, ang numero ng telepono, at ang pangalan ng kumpanya ng van. Ang lahat ng proseso ay tumatakbo ng maayos. Habang nagkukwento, nagdarasal si Mang Ben sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Umaasa na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali lamang. Umaasa na ang kanyang anak ay nasa isang ligtas na lugar, hindi lamang makontak. Tamang-tama sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa desk ng pulis. Ang matinis na tunog nito ay bumasag sa mabigat na kapaligiran. Sinabi ng pulis, "Sandali lang po, tay." Pagkatapos ay sinagot ang telepono. "Magandang umaga, police station." "Opo, tama. May isang tatay dito na nagre-report ng pagkawala ng kanyang anak na babae." Biglang natahimik ang pulis, nakikinig ng mabuti sa boses sa kabilang linya. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang tingin ay naging tensyonado. Paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Mang Ben na may halong awa. Ang kanyang kamay na may hawak na ballpen ay humigpit. "Opo, babae, mga 18 anyos. Taga Banao." "Opo, tama. Pangalan ay Ana Reyes." "Ano po, sir? Saan natagpuan?" "Sa Caloocan, sa isang bakanting bahay." "Opo. Opo, naiintindihan ko." Sa loob ng bag niya ay may diary na may pangalan at address. "Opo, nakuha ko po." Ang bawat salitang binibigkas ng pulis ay parang karayom na tumutusok diretso sa puso ni Mang Ben, nag-ugong ang kanyang mga tainga. Caloocan, bakanting bahay, diary. Bakit may mga detalyeng ganoon? Ang nakapangingilabot na takot at ang pinakamasamang hinala ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Nakaupo siya nang hindi gumagalaw. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ibinaba ng pulis ang telepono. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang hatol ng kapalaran. Tinitigan niya si Mang Ben, hindi alam kung paano magsisimula. Matapos ang nakakasakal na katahimikan, nagsalita siya ng hirap na hirap, "Tay. Mang Ben, kailangan niyo pong kumalma at makinig sa akin." Ngunit hindi na kailangan ni Mang Ben na makinig pa. Naiintindihan na niya ang lahat. Ang tingin ng pulis, ang impormasyon na tugma sa isa't isa ng may kalamigan at kalupitan. Iyon na ang sagot. Ang pag-asang isinilang sa kanyang sarili ay nadurog ng pira-piraso. Ang pulisya sa Caloocan. Tumawag po sila para ibalita na natagpuan ang bangkay ng isang batang babae. Ang lahat ng impormasyon ay tumutugma sa anak niyo. Ang mundo sa ilalim ng paa ni Mang Ben ay biglang yumanig. Ang imahe ng kanyang munting prinsesa na may masayang ngiti sa araw ng pag-alis nito ay lumitaw ng napakalinaw. Ang kanyang masayang boses, "Tatay, nanay, mag-ingat po kayo dito sa bahay ha. Aalis na po muna si Ana para mag-aral, uuwi din ako agad," ay umaalingaw pa rin sa kanyang tainga. Nanikip ang kanyang lalamunan, walang salitang lumabas. Naninikip ang kanyang dibdib na parang pinipiga. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang huling lakas ng kaawa-awang ama ay naubos na. Siya ay humapay-hapay at tuluyang bumagsak at nawala ng malay sa malamig na sahig ng presinto. Sa Maynila, nagsisimula palang lumiwanag ang langit habang ang lungsod ay tulog pa. Si Aling Merna, isang mangangalakal ng basura, ay nagtutulak na ng kanyang kariton sa mga eskinita sa isang liblib na kalsada sa North Caloocan. Ito ay isang lugar na medyo tahimik pa, may malalawak na bakanting lot, mga bahay na magkakalayo,
na maihalong mga proyektong konstruksyon na inabandona at mga bahay na matagal nang iniwan. Para kay Aling Myrna, ang lugar na ito ay minsan nagiging minahan ng ginto, kung saan itinatapon ng mga tao ang lahat ng uri ng gamit. Tulad ng ibang araw, lumiko siya sa isang maliit na eskinita kung saan may isang bakanting bahay na halos gumuguho na. Ang kalawangin nitong gate ay nakasara. Isang hindi pangkaraniwang baho, masangsang at nakakasulasok, ang agad na sumampal sa kanyang ilong. Sa una, inakala niyang amoy lang ito ng patay na daga o hayop. Ngunit nang lapitan niya ang pintuan na bahagyang nakabukas, ang amoy ay lalong naging matapang at nakapangingilabot. Sa kuryosidad at takot, nilakasan ni Aling Myrna ang loob at ginamit ang kanyang bakal na pangkalakal upang itulak ng dahan-dahan ang pinto. Ang tanawin sa loob ay nagpayelo sa kanya. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng umaga, sa ibabaw ng marumi at malamig na semento, nakahandusay ang katawan ng isang batang babae. Nakabaluktot ito sa posisyong hindi natural. Ang kanyang damit ay gulo-gulo at sa katawan niya ay maraming pasa. Ang kanyang mukha na maganda at inosente ay nangingitim na, hindi gumagalaw. Sa sobrang takot ni Aling Myrna, nabitawan niya ang kanyang bakal, at ang kanyang mga tuhod ay nanginig ng malala. Umatras siya, nadapa, at pagkatapos ay mabilis na bumangon at tumakbo palabas ng eskinita ng buong lakas. Ang kanyang bibig ay nanginginig habang sumisigaw ng saklolo. Patay! May patay sa lumang bahay. Makalipas lamang ang 15 minuto, ang tunog ng sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng lugar. Ang mga operatiba ng Caloocan Police ay agad na dumating sa lokasyon at naglagay ng police line sa buong crime scene. Si Major Victor Cruz, ang pinuno ng unit ng krimen, isang lalaking may matigas na mukha at matalim na tingin, ang direktang namuno sa investigasyon. Sa loob ng bahay, ang hangin ay puno ng amoy ng kamatayan. Ang bangkay ng biktima ay kinilala bilang isang batang babae na nasa 18 anyos. Ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, ay masusing ginawa ang kanilang trabaho. Ang paunang pagsusuri ay nagpapakita na ang biktima ay dumanas ng brutal na panghahalay at namatay dahil sa asphyxia o sakal. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang noong nakaraang gabi. Ang crime scene ay nagpapakita ng mga palatandaan ng mahinang panlalaban. Habang ang kanyang mga kasamahan ay nangangalap ng bawat maliit na ebidensya, ang atensyon ni Major Cruz ay napako sa isang kulay pink na backpack na luma na nasa sulok ng dingding. Tila itinapon lang ito basta-basta. Sa pag-iingat, nagsuot siya ng gloves at binuksan ang bag sa loob, bukod sa ilang peres ng murang damit na nakatupi ng maayos at ilang personal na gamit, may isang maliit na kwaderno na nakabalot sa telang may bulaklak ng napakaingat. Ito ay isang diary. Binuklat ni Major Cruz ang bawat pahina ng papel na medyo naninilaw na. Ang sulat kamay na maayos at simple, na tipikal sa isang dalagang taga-probinsya, ay lumitaw. Hinila siya nito at ang lahat ng naroroon sa isang mundo na ibang-iba. Isang mundo ng pangarap, pag-asa, at pagmamahal na kabaligtaran ng malupit na realidad na nasa harap nila. Sa unang pahina, isinulat ni Ana ang petsa. Graduate na ako ng high school. Lahat sa bahay umiiyak. Umiyak si tatay. Umiyak din si nanay. Alam ko luha iyon ng saya. Sa wakas, nagtagumpay ako, nay. Ang mga sumunod na pahina ay serya ng mga araw na puno ng paghihirap, ngunit puno rin ng pagmamahal. Ikinuwento ni Ana kung paano nagkandakuba ang kanyang mga magulang sa pangungutang kung kani-kanino para sa kanyang matrikula at pamasahe. Kailangang ibenta ni tatay ang aming kalabaw, ang tanging yaman namin para sa pag-aaral ko. Nang makita kong hinihila ni tatay ang kalabaw palayo sa bahay, ang sakit-sakit ng puso ko. Nangangako ako na mag-aaral ako ng mabuti para balang araw. Marami akong kikitain at maibili ko si tatay ng maraming kalabaw. Isinulat din niya ang tungkol sa kanyang ina na sakitin. Laging may sakit si nanay. Gabi-gabi inuubo siya, pumapayat ang katawan niya. Kawawa naman si nanay. Kailangan kong magtagumpay agad para may pera akong pampagamot kay nanay para hindi na siya maghirap. Pagkatapos, sa isang pahina, idinikit niya ang litrato ng isang second-hand na smartphone na binili ng kanyang ama matapos mag-ipon ng matagal. Ngayong araw, ibinili ako ni tatay ng cellphone na ito. Ito ay napakahalagang yaman para sa akin. Sabi ni tatay, sa Maynila kailangan may cellphone para makipag-communicate at mag-aral.
Habang hawak ko ito, nangingilid ang luha ko. Salamat po ng marami, tatay. Ang diary ay parang isang pelikulang ipinapalabas ng mabagal tungkol sa maikling buhay ng isang dalagang puno ng semanga. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga kaibigan niya sa baryo, tungkol sa hapon ng pagpapasto ng kalabaw, tungkol sa simpleng pangarap na maging guro at bumalik upang magturo sa mga batang mahihirap sa kanilang nayon. Bawat linya ay naglalabas ng kawalang malay, pagmamalasakit, at matibay na paniniwala sa kinabukasan. Ang huling pahina ay isinulat noong araw na umalis siya sa kanilang baryo, papuntang Maynila. Maynila, paparating na ako. Ang bagong buhay ay magsisimula na. Medyo natatakot ako, pero sobrang excited din ako. Paalam tatay. Paalam nanay. Aalis na po ako. Hintayin niyo ang pag-uwi ko dala ang tagumpay. Isinara ni Major Cruz ang diary. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Ang mukha niyang karaniwang malamig bilang isang investigador ay nagpapakita ngayon ng matinding galit. Sa paligid niya, ang kanyang mga kasamahan ay natahimik din walang sinuman ang makapagsalita. Binago ng diary na iyon ang biktima mula sa pagiging pangalan lamang tungo sa pagiging isang buong tao. Isang tadhana, isang pangarap na winasak ng malupit ng isang halimaw. Hindi na ito basta kaso lang. Ito ay isang utang na kailangan nilang mga alagad ng batas na singilin hanggang sa huling sentimo. Utang na dapat bayaran para kay Ana Reyes at para sa lahat ng pangarap niyang hindi na natupad. Ang kotseng pampatay na nagdadala sa labi ni Ana ay mabagal na bumabaybay sa makitid na daan ng baryo sa Banao. Ang balita ng duka ay kumalat na parang nakalalasong hangin. Ang lahat ng mga taga-baryo, mula sa matatanda hanggang sa mga bata, ay lumabas sa kalsada, nakatayo ng tahimik sa magkabilang gilid. Walang nag-uusap. Tanging hikbi na pinipigil at mga tinging gulat at puno ng awa ang nakatuon sa sasakyan. Nang bumukas ang likurang pinto ng sasakyan, si Aling Sol, ang ina ni Ana, ay sumigaw ng napakasakit at tuluyang hinimatay. Ubos na ang kanyang lakas. Si Mang Ben, na may mapulang mga mata at blangkong tingin, kasama ang ilang kamag-anak, ay kinailangang umalalay at buhatin siya papasok sa bahay. Ang kabaong na malamig ay ipinasok at inilagay sa gitna ng simpleng bahay na kahoy. Ang lungkot ay bumalot sa buong nayon na dati ay payapa. Ang panaghoy na nakadudurog ng puso ay naririnig ng walang tigil. Ang mga dasal para sa patay ay tila humihiwa sa kalooban ng mga naiwan. Iniiyakan ng mga tao ang isang bulaklak na nalanta bago pa man mamukadkad. Iniiyakan ang isang mahirap na pamilya na ngayon ay kailangang pasanin ang dusa na napakalalim. Samantala sa Maynila, ang gulong ng investigasyon ay umiikot ng walang tigil kahit isang sandali. Alam ni Major Cruz at ng kanyang mga kasamahan na ang dusa ng pamilya ng biktima ay mababawasan lamang ng bahagya kung ang salarin ay pagbabayarin sa kanyang kasalanan. Ang tanging lead na mayroon sila bukod sa mga baka sa crime scene ay ang mga koneksyon ni Ana. Pinuntahan nila si Joy, ang kaibigang naghihintay kay Ana sa boarding house sa Sampaloc. Si Joy, na may mugtong mata dahil sa pag-iyak sa kaibigan, ay nagbigay ng isang detalyeng napakahalaga sa mga investigador. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang cellphone, ipinakita sa mga pulis ang huling mensahe na ipinadala ni Ana sa kanya noong gabi ng pangyayari. Lumabas ang mensahe sa screen, kumakain lang ako ng beef Perez. E-resend mo nga yung address, ha? Ngunit ang mas mahalaga, ang mensahe ay may kasamang litrato. Ang litrato ay kinuha ng nagmamadali, medyo malabo at magalaw, ngunit sapat na upang makilala ang sulok ng isang paresan o kainan. Sa litrato, makikita ang isang mangkok ng pares na umuusok pa, ilang plastik na upo ang kulay asul, at ang pinakamahalaga, bahagi ng signage sa likod ni Ana na may mga letrang pula na bagaman hindi nababasa ng buo. Ang ilang karakter ay makikilala pa. Ito ang huling liwanag na iniwan ng biktima. Agad na inutusan ni Major Cruz ang isang team ng mga operatiba upang dalhin ang litrato at suyurin ang lahat ng nagtitinda ng pares at mami sa paligid ng Caloocan, kung saan natagpuan ang bangkay, at sa mga karatig lugar. Ito ay trabahong parang paghahanap ng karayom sa bunto ng dayami. Daan-daang paresan ang nagkalat sa Metro Manila. Ngunit sa matibay na determinasyon, walang pinalampas na eskinita ang mga pulis. Matapos ang halos isang araw na paghahanap, pumanig sa kanila ang swerte.
Sa isang kainan na matatagpuan sa gilid ng malaking kalsada sa boundary ng at Caloocan, napasigaw ang isang pulis nang mapansin na ang signage at modelo ng upuan doon ay parehong-pareho ng nasa litrato. Ang may-ari ng kainan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, matapos tingnan ang litrato at paalalahanan ng pulis, ay dahan-dahang nakaalala. Opo. 2 gabi na ang nakararaan, bandang oras na iyon, may magkasamang lalaki at babae na kumain dito. Yung dalaga bata pa, maganda, mukhang mabait na bata. Yung lalaki naman nasa 30 siguro. Tagalog magsalita, ang tamis ng dila. Patuloy na nagtanong si Major Cruz, natatandaan niyo ba ang ibang itsura ng lalaki at anong sasakyan ang gamit nila? Siyempre natatandaan ko. Tumango ng mariin ang may-ari. Nung nagbabayad na, nakita ko yung dalaga parang nanghihina, asuray-suray lumakad. Nagtanong ako, sabi nung lalaki pamangkin daw niya galing probinsya, nahihilo sa biyahe. Inalalayan pa nga ng lalaki yung dalaga papunta sa van na nakaparada sa harap. Isa iyong puting van, sir. Natatandaan ko pa. May nakasulat na North Star Transport na kulay berde sa gilid. Ang lahat ng impormasyon ay nagdugtong-dugtong ng perpekto. Ang suspect ay halos kilala na. Agad na naglabas ng utos para sa hot pursuit operation. Ang buong puwersa ay ikinilos upang suriin ang lahat ng van na pag-aari ng North Star Transport at mga kumpanyang katulad nito. Ang cartographic sketch ng suspect base sa deskripsyon ng may-ari ng kainan ay ipinadala sa lahat ng checkpoint at patrol. Ang paghahanap ay walang humpay at sa loob lamang ng 48 oras mula nang matagpuan ang bangkay, lumiit ang mundo ng suspect. Sa isang garahe sa Valenzuela, natagpuan ng mga operatiba ang isang van na may katangiang tumutugma na naghahanda ng bumiyahe. Ang driver na bumaba mula sa sasakyan ay si Ramil Santos. Nang salakayin siya ng mga pulis, pusasan, at basahan ng warrant of arrest o arestuhin sa bisa ng hot pursuit, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto mula sa gulat patungo sa pamumutla dahil sa takot. Hindi niya kailanman inakala na ang krimen na itinago niya ng maigi sa kadiliman ay mabubunyag ng ganoon kabilis. Sa loob ng interrogation room ng Caloocan Police Station na mainit at masikip, si Ramil Santos sa simula ay nagmatigas pa at nagmaang-maangan. Itinanggi niya ng husto ang lahat ng paratang, nagpapanggap na biktima ng maling aresto. Driver lang po ako, sir. Araw-araw naghahanap buhay sa kalsada, nagkakamali po kayo ng dinampot. Hindi ko kilala at hindi ko kailanman inihatid ang babaeng nagngangalang Ana. Umupo si Major Cruz sa harap niya. Ang kanyang tingin ay matalim na parang patalim na tumatarak diretsyo kay Ramil. Hindi siya nagalit, kalmado lang niyang inilapag ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Litrato ng paresan, litrato ng van ng North Star Transport, at ang huli ay ang close-up na litrato ng bangkay ng biktima. Nakilala ka na ng may-ari ng kainan. Naalala pa nga niyang sinabi mong pamangkin mo ang kasama mo na nahihilo sa biyahe. Paano mo ipapaliwanag ito? Napalunok si Ramil. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Yumuko siya, iniiwasan ang tingin ng opisyal. Pinakawala ni Major Cruz ang huling alas. Itinuro niya ang bakas ng kalmot at kagat na nagsisimula palang maghilom sa likod ng kamay ni Ramil. Ano itong sugat na ito? Ito ang bakas ng kagat ng biktima nung nanlaban siya. Nakuha na namin ang resulta ng FIFI test, ang laway ng biktima ay nasa sugat na ito. Mayroon ka pa bang itatanggi, Ramil Santos? Sa puntong ito, ang buong depensa ni Ramil ay gumuho ng tuluyan. Alam niyang hindi na siya makakalusot pa. Ang mukha niyang matigas ay nawala, napalitan ng hitsura ng isang kaawa-awang hayop na nasukol. Nagsimula siyang manginig at yumuko sa mesa at nagsimulang aminin ang lahat ng kanyang karumal-dumal na krimen. Ang boses ni Ramil ay naging paos, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagod ng isang kriminal na wala ng matatakbuhan. Inangat niya ang kanyang mukhang nanlalalim, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ano pa bang gagawin ko, sir? Talo sa sugal, lubog sa utang sa online sabong, kailangang humanap ng paraan para makabayad. Alangan namang tumunganga lang ako at maghintay mamatay sa gutom. Nagsimula siyang magkwento ng detalyado at walang emosyon, na tila nagkukwento lang ng isang negosyong nalugi. Nung araw na yon, nag-aabang ako sa terminal sa Cubao.
Nag-iisip ako kung anong bag ang i-snatch ko. Tapos nahagip ng mata ko siya. Ah, ito na ang biktima. Alam niyo ba, sir? Isang tingin ko pa lang, nabasa ko na siya. Probinsyana, ang mga mata, lingon ng lingon, naghahanap. Ang kamay. Mahigpit ang hawak sa lumang bag ang pananamit, halatang galing sa bundok. Ang mga batang ganito, sa totoo lang, ay madaling target, hulog ng langit para sa mga tulad ko. Nilapitan ko siya, ginamitan ng matamis na salita. Umisi si Ramil, tila ipinagmamalaki pa. Tinanong ko lang ng konti, alam ko na agad na inosente siya, parang papel na puti, kahit anong sabihin ko pinaniniwalaan. Gumawa ako ng kwento na sira ang ibang van at mag-underground trip kami. Napakadali. Di ba? Naniwala agad siya. Nung sumakay siya sa van ko, alam kong kumagat na ang isda sa pain. Yung mukha niyang puno ng pasasalamat, kung iisipin, nakakatawa. Tumigil siya sandali, dinalaan ang kanyang tuyong labi, at ipinagpatuloy ang kwento. Ang katusuhan ay lumalabas sa bawat salita niya. Pagkasakay sa van, syempre hindi ako tanga para ihatid siya agad. Pinaikot-ikot ko muna siya sa Maynila ng libre. Tuwing nagtatanong siya kung malapit na ba, lagi akong may dahilan. Naku, traffic masyado, ineng. Adu. Sarado ang daan. Tapos sinisi ko siya. Mali yata ang address na bigay mo. Kanina pa ikot ng ikot si kuya hindi makita. Nakita ko ang pagod at pagkalito sa mukha niya. Gutom na ang bata, pagod at nawawala na ng direksyon. Ang pakiramdam na hawak ko ang buhay niya. Kinokontrol na parang manika. Ang sarap sa pakiramdam, sir. Nung madilim na talaga at pagod na ang biktima, iyon na ang oras para kumilos. Nagpanggap akong mabait, humingi ng pasensya. Tapos inaya siyang kumain. Pinili ko yung paresa na iyon kasi tago. Hindi masyadong pinapansin ng tao. Yung gamot na pampatulog. Eksperto na ako dyan. Nung tumalikod siya para magtanong ng sisi, wala pang 3 segundo. 2 butil ng pampatulog na dinurog. Hinalo ko sa sabaw ng peres. Tapos hinalo ko. Tapos, kumain siya ng gutom na gutom, hindi niya alam na iyon na ang huling pagkain niya. Nung tumalab na ang gamot, nagsuray-suray siya. Inalalayan ko papunta sa van. Nagtanong yung may-ari, sabi ko lang pamangkin ko, nahihilo sa biyahe. Sino ba naman ang magdududa sa isang mabait na tito na umaalalay sa pamangkin? Di ba? Humina ang boses niya, naging malamig ng ikwento ang huling bahagi. Dinala ko siya diretso sa bakanting bahay sa Caloocan. Matagal ko nang alam ang lugar na iyon. Tamang-tama para sa krimen. Madilim, tahimik, talagang ligtas. Doon ko ginawa ang dapat kong gawin. Hindi niya idinetalye, ngunit ang ngisi at ang blangkong tingin ng kanyang mga mata ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pag-amin. Pero minalas, nagising ang babae sa kalagitnaan at nagsimulang sumigaw. Sumigaw siya na parang sinasaniban. Natakot akong mahuli. Tinakpan ko ang bibig niya pero lumaban siya, kinagat ako. Tignan niyo to, sir. Itinaas niya ang kamay na may pilat. Kinagat niya ako hanggang dumugo. Ang probinsyanang yon, naglakas loob kagatin ako. Sa oras na yon, kumulo ang dugo ko. Wala na akong inisip. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan ko siyang patahimikin. Patahimikin habang buhay. Sinakal ko siya. Nagpupumiglas siya. Nangangalmot. Pero paano naman siya mananalo sa lakas ko? Sinakal ko ng sinakal hanggang lumambot ang katawan niya, hindi na gumagalaw. Namayani ang katahimikan sa kwarto. Huminga ng malalim si Ramil tila ba nabunutan ng tinik. Pero hindi iyon pagsisisi. Pagkatapos, naging kalmado na ulit ako. Kinapapan ko ang bag niya. Ilang libo lang ang nandoon, barya lang, at isang lumang cellphone. Kinuha ko lahat, patigi niya, para mahirapan ang pulis na kilalanin siya. Iniwan ko siya doon. Tapos umuwi ako at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, pumasada ulit ako na parang walang nangyari. Ilang buwan ang lumipas, ang pagbasa ng hatol para kay Ramil Santos ay ginanap sa Regional Trial Court. Nakaupo sa dock, nakayuko ng malalim si Ramil, hindi makatingin kahit kanino,
lalo na sa hilera ng upuan ng pamilya ng biktima, kung saan nakaupo sina Mang Ben at Aling Sol na may mukhang wasak at puno ng pighati. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ng akusado at mga saksi, inihayag ng hukom ang kanyang desisyon. Ang ginawa ng akusadong si Ramil Santos ay isang gawaing labis na karumal-dumal, marahas, sadista, at nagpapakita ng kawalan ng pagkatao. Ang akusado ay napatunayang nagkasala ng walang pag-aalinlangan sa kasong robbery with rape with homicide. Ang gawaing ito ay hindi lamang kumitil sa buhay ng isang batang babae, sumira sa kanyang kinabukasan, at nagdulot ng sugat na hindi na maghihilom para sa kanyang pamilya, kundi nagdulot din ng galit sa publiko at sumira sa katahimikan ng lipunan. Ang akusado ay wala ng pag-asang magbago. Ang boses ng hukom ay matatag at malakas. Ang korteng ito ay nagpapataw ng parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong ng walang pribilehiyo ng parol. Ang pagpukpok ng gavel ng hukom ay naging tuldok sa buhay ng isang kriminal. Ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas ay naibaba na. Ang hustisya ay nakamit para sa dalagang si Ana Reyes. Si Ramil ay mabubulok sa bilangguan hanggang sa kanyang huling hininga. Gayunpaman, ang sugat at kawalan na kailangang pasanin ng pamilya Reyes ay maaaring hindi na kailanman maghihilom. Ang malungkot na kwento ni Ana Reyes ay nagwakas na, ngunit ang mapait na aral na iniwan nito ay nananatiling mahalaga. Salamat sa inyong atensyon. Ang hustisya ay naipatupad. Ang masama ay tumanggap ng kanyang kabayaran. Ngunit walang hatol ang makapagbabalik kay Ana. Ang kwentong ito ay isang napakamahal na paalala para sa ating lahat, lalo na sa mga kabataang unang beses naluluwas ng Maynila o malalayong lugar. Ang Maynila ay maaaring maganda at puno ng oportunidad. Ngunit puno rin ito ng patibong. Huwag na huwag magbibigay ng buong tiwala